At ito ho, si Ginoong Diego Magpantay, ang pambansang pangulo po ng Citizens Crime Watch Association Incorporated, ang nagsampa ng demanda versus Vivencio Dizon, President and CEO, and ilang pong mga individual, mga kapatid. Atin siyang kausapin tungkol po sa kasong ito. Sir Diego Magpantay, maganda umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha sa inyo po mga tagapakinig. Opo, una po sa lahat, ano po ang inyong reaksyon dito po sa pagbabanggit ngayon ng NBI na sila'y interesado na busisiin po ang kaso ng konstruksyon dyan nga po sa New Clark City Phase 1 kung saan nga po ito ay bahagi po ng inyong reklamo noon sa Ombudsman at dito ho ang pinag-uusapan nga daw po ay yung papel naman daw po nung ito pong Southeast Asian Games Organizing Committee. Go ahead, sir. Sa amin po, magandang development po yan pagkat anong amin pong isang pa ito ay panahon po ng pandemic. Talagang labis po kaming nahirapan maghanap ng mga dokumento. At last year, nalaman po namin na ito pala ay na-dismiss na October 2024. Pero hindi po kami nakakuha ng kopya ng dismissal. At any rate, nag-follow po ako sa Office of the Ombudsman at nalaman nga po natin na na-dismiss na. Opo, pero sa ngayon po kasi wala din pong linaw actually mismo ang NBI hindi pa ho naghahayag ng buong detalye kung ano ho bang kanilang hawak na dokumento, ano ho ba ang kanilang pong mga hawak na ebidensya. Pero sa ngayon po, sir, ang actual na estado ng kaso sa Ombudsman, dismissed. Na-dismiss po, pero yung resolution po ng Office of the Ombudsman ay nakulangan po namin ng dokumento. So, insufficiency of evidence, yun po ang naging resolution. Pero sa inyong pagdidemanda nga dito, ano ba ang hawak niyong ebidensya, Ka Diego? Marami po kaming ini-attach na ebidensya at sa tingin po namin kung iisipin substantial na po yun. But hindi po natin malaman kung ano po talaga yung sinasabing kulang na ebidensya. Pero as far as we are concerned, substantial naman po yung aming sinapnik. Ano ba ang main point sa inyo pong reklamo? Ano ba basically po ang pinakapunto ng inyong reklamo? Ano ba ang katiwalian dito? Una po, yung sports facility project po ng Clark, dapat po ito ay ibinid. Ang nangyari po, hindi po ito binid at ito ay nagkaroon lamang ng joint venture agreement with a Malaysian company na hindi po sinangayunan nung dating nakaupong corporate council ng GOCC. At nalaman po natin na akala po namin maglalagay po ng sariling pondo ang company na yan. Ang project po ay nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Ngayon na ginawa po ng Malaysian company, pagkatapos na magkaroon sila ng joint venture agreement, nag-loan po sa DBP at na-approvean po nga sila ng nasa mahigit 9B. At ang malungkot pa po dito, babayaran po ng ating gobyerno ng 5 taon na nagkakahalaga po ng almost 2.5 billion a year. Na kung kukumpitin po natin yon ay umabot po ng almost 11B. Mm-hmm. So yun po ang aming akusasyon na hindi po ito idinaan sa public bidding. Mm-hmm. At yung isa pa po bakit ang Malaysian company pinasumpon po ito sa sarili nila. Opo, kasi nga po hangod din po sa ating paunang pagsasaliksik dito, yung pong award dito po sa MTD Alloy, Malaysia, di po ba? Tama po ba yun? Opo. Opo, ngayon meron silang joint venture. At ito nga po, sa pamamagitan din po, dumaan din po ito doon sa Bandar Hebat Builders. Opo. Ito ho yung main contractor, bahagi po ng joint venture. Meron ba kayong impormasyon that time o meron ba kayong anong hawak yung dokumento that time para iprueba po ninyo ito hong dinaanan niyang proseso na ika ninyo ay mali
napaka-disadvantageous sa ating gobyerno na hindi naman naglabas pa na ng puhunan dito yung sinasabi nilang kontraktor, di po ba? Opo. So, yung dokumento po na hawak namin, nakakuha po kami ng kopya ng joint venture agreement Mm-mm. at nakita nga po natin na ang gobyerno ay magbabayad po sa kanila Mm-mm. ng almost 2.5 B Mm-mm. every year na sabi namin ay mukhang napakalaki naman from 8B magiging 11 almost 11 billion na po yung bayarin ng ating pong pamahalaan. So sabi po natin hindi po ito makakatulong sa interest po ng ating gobyerno. Kaya kinwestiyon po namin 'yon. Opo. That time ho ba meron ng lumitaw na mga sinasabing ka-joint venture din ng mga Filipino contractors dito na kung mamarapati lang po ninyo, nasangkot ngayon sa flood control scandal? Wala po kaming idea kung meron po na involved na Filipino contractor sa flood control na yan. Okay, sige po. Kasi ngayon, anyway, Ka-Diego, dito po sa inyong mga idinimanda, wala po namang kasama, no, na Cayetano o sino man pong opisyal, ito pong Philippine Southeast Asian Organizing Committee. Di po ba? Wala po. Yung iba po kasing issue, yung involving yung sinasabi po nilang issue sa Caldero, iba pong issue yon pagkat ibang pondo rin po ang pinagmulan po noon. Ito yata ay galing sa Philippine Sports Committee na siya pong nagpatakbo nung ASEAN Games. At papunta na po sana kami doon pero that time po na amin pong kinakalap ang mga dokumento tungkol dyan, nahirapan po kami masyado pagkat during that time talagang pandemic po. So nahinto po yung aming investigasyon tungkol dyan. Opo, sige po, iwan ko muna yung pong Caldero na issue na yan. Pero nabanggit po ninyo na ang pinanggagalingan ng pondo nito nga pong infrastructure project na ito ay inutang ka mo, wala kayong sinasabi na galing sa GAA as alleged o insertion as alleged by the NBI director? Wala po. Ang alam po namin, yung ginamit ng pondo dyan, yung pong inutang sa DBP na nasa mahigit 9 billion pesos po. Kasi nga ito pong BCDA ay isang government-owned and controlled corporation. Opo. Kaya sila umutang. So, wala kayong informasyon na nanggaling sa insertion sa GAA yung perang pinapagawa nito? Wala po kaming idea na yung pinagpagawa po niyan galing po sa GAA. Pagkat ang tinignan po namin, ang nakita po namin pinanggalingan ng pondo na ginamit is yung inutang po sa DBP, kaya nga po nagbabayad ang ating gobyerno ng malaking halaga taon-taon. Okay. Pero inyo ho bang nabasa na po yung kabuuan ng 76 pages na desisyon? Actually, hindi ko pa po nabasa. Pagkat sabi ko nga po, hindi po tayo nakakuha ng kopya nun. Wala pa kayo talagang kopya as in, no? Ngayon, opo. Hindi po kami nabigyan ng kopya at that time. Sige, pero kasi nga dito sa decision may binabanggit na yun daw pong na mayroon pong appropriations ang Congress dito po sa aligasyon na ito ng mga proyekto ito. Well, anyway, hintayin po namin na makakakuha kayo ng kopya. Ngayon po Diego, in the light of all of this development, no, ang decision ho kasi ay dito December 6, 2021 ha. Ang petsa po ng desisyon na Samuel Martires po ang ombudsman that time. Just for your information, no? Okay. Ito ho ba ay tingin nyo without prejudice sa paghahain ng panibagong kaso kapag meron kayo nakuha ng mga kakibat na dokumento? Kung makakuha po tayo ng bagong dokumento, siguro pwede naman po tayo magsampa ulit pagkat yun namang resolution ng ombudsman. Batay po sa ating informasyon, kinulang lang po tayo sa sufficient evidence. So, kung meron po tayo makukuha bagong ebidensya, pwede po nating i-file ulit. Okay, sige po. So, sa ngayon po Diego, ano po
ang inyo pong gagawin dito po sa gitna ng mga balitang ito na ang NBI daw, no? Kung tama ang pagkakarinig ko, may nakalap na mga ebidensya tungkol nga dito sa umano ay questionabling proyektong ito na inyo na pong kinwestiyon sa inyo pong isinampang demanda. Sir, go ahead. Kung hihilingin po ng NBI ang ating pong kooperasyon, tayo po ay tutulong at ang gusto po natin ay maging malinaw po ito pagkat hanggang ngayon po hindi po naging malinaw sa atin yung pong issue na yan. So kung hihilingin po ng NBI na makipag-cooperate tayo dito po sa issue na ito, makipagtulungan po tayo for the sake of justice and accountability. Opo. Puntahan ko na yung kaldero. So yung kaldero po, hanggang saan lang kayo? Sumulat po tayo sa COA, sa Commission on Audit pagka tumihingi po tayo ng kopya ng kanilang audit report. Pero hanggang doon lang po, hindi na rin po kami nasagot ng COA. Oo, pero doon ho sa kalderong ito, meron kayo kaninyo, dati ho, meron kayong iniisip na yun questionin din, ganun po ba yun? Pero wala lang ho kayo nakuhang kaakibat na anuman pong dokumento o informasyon, kaya hindi kayo nagtuloy sa inyo pong pagdidemanda? Wala na po kasi yung pondo po na ginamit po yung nagpatakbo po ng ASEAN Games nagmumula po sa PSA, sa Philippine Sports Committee. At doon na po patungo yung aming investigasyon. But sabi ko nga po, at that time talagang hirap na hirap po kami na mga lapo ng dokumento pagkat pandemic time. So hanggang doon lang po nahinto po yung aming investigasyon. Sige. Sa puntong yan, ako hihinto na rin muna sa panayam na ito para ho natin lamang siguro na wala po tayong tutukuyin po ng mga anumang bagay ng kaninyo, wala ho naman kayong hawak ngayon na anuman pong katibayan. Sige, so kumbaga ka Diego, nabuhay ang inyong mga patay na ugat. Opo. Sige, muli ho kaming tatawag kung sakasakali at meron kayong update po. Kayo po lamang ay mag-abiso po sa aming pong programa para po sa Kaukulang Panayam. Salamat sir sa inyo pong sakripisyo. Salamat po, Manong Ted. Salamat po. Thank you. Sige noong Diego Magpantay, ang pambansang pangulo po ng Citizens Crime Watch Association Incorporated. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.